akala ng marami, ang puntod ay tinitirhan ng mga namayapa. Ngunit paano kung ang mismong sarili mong tahanan ang tila nagiging sarkopago? Isang malaataol na dahan-dahang naghuhukay sa iyo pababa. Saan nanggagaling yung foundation mo o baon mo? Sa negosyo ni Papa ko. Kasi before, may business siya na funeraria, which is nakapangalan sa kanya na Funeraria Jess. And dun sa business niya yun, tumutulong ako. Nagiging assistant ako, taga-pirma ako ni Papa ko, gumagawa ako ng mga promissory note. Yung mga ganun ba? Yung mga nagsiserox. Basta kung ano yung utos ni Papa ko. Doon. Sa pagbenta ng mga kapaong, ano kaya ang kanyang naging kapinsanan ng ang ama niya na ang nasa kabaong ng kanilang sariling puhunan? Ang kanilang asawa, si Lord, ang kanilang mga anak. So, thankful enough kay Mayan, ang kanyang pamilya. Salamat po sa family. Galing mo rin magtangay-tangay, wala kayong respeto. Yung ginagawa niyo ganyan, wala kayong respeto. Pag nanakaw yan, ang hindi niyo pag-aari. Hindi pa tumilaok ang mga manok, mulat na ang mga mata niya. Gumising siya hindi sa kanyang sariling tahanan, ngunit sa rest house ng kanyang lola. Nilinisan ang kwarto na siyang sala sa umaga ng kanyang pamilya. Sampung buwan nang nakalipas noong pumanaw ang kanilang nag-iisang haligi ng tahanan. 10 buwan na rin siyang minumulto ng kanyang pangarap na tumataghoy para sa isang maayos na pundasyon. Ito ang mundo ng isang mag-aaral na si Bonnie na iniwan ng kanyang yumaong ama. Ang ba yung buhay niyo Nung kasama ko, namatay mo? oo, syempre. No, sobrang hirap kasi hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pang-araw-araw namin, pang-araw-araw pagkain namin. Alam mo yun, yung para bang yung pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Mahihirap. Minsan, ulaman na nga lang, itlog. Itlog diretso. Tapos minsan yung alam mo yung toyo at mantika. Tapos lalagyan mo ng asin. Sa halip na ari-arian, lupa o pera ang pamana, mga utang lang ang kanyang nabusan. Ang mga isyong ito ay hindi agarang makikita sa sulok ng silid-aralan. Ano yung naramdaman mo nung nawala na yung papa? Nalulungkot ka ba? Ganun. Masakit po. Masakit. Nalulungkot ka. Opo. Ano ba yung namimiss mo sa papa mo? Ah, Ano yung namimiss mo sa kanya?
Ano lang, gusto ko lang din siya kasama. Gusto mo na makasama pa yung papa? Opo. Amin naman nadatnan si Apo na mukhang matanda kong kumilos, subalit 13 kulang pa lamang. Isang munting bata, naghuhugas sa bahay ng kanyang kalaro sa bukulan. Tulad ng kaso ni Bonnie, may tinutugunan na baon si Apo. Pero kung kay Bonnie may munting suporta sa kanyang tiya, si Apo naman nakadepende lang sa maruduming plato para sa kanyang baon sa paaralan. Kahit Sunday, nandun ka pa rin sa bahay nila para ano? Okay na. Di ka ba ano? Di ba 4:30 yung ano mo, yung 4:30 yung labasan mo? Anong oras ka doon nagtatrabaho? 6 na, ganyan, 6 p.m. Hanggang ano oras? 7 p.m. Na hindi ka talaga binibigyan ng ng baon. Hindi na. Simula nang tatrabaho ka doon. Okay ka naman sa mga pinapagawa sa'yo sa school ka noon. Okay lang. Ang batang ito ay may tatay na tricycle driver lamang ang puhunan para sa pang-araw-araw na gustusin. Minsan, hindi pa nga ito sapat upang pag-aralin ang 5 anak na nag-aaral ng kolehiyo. Sa Pilipinas, humigit kumulang 13.4 milyong bata ang patuloy na lumalaban sa kahirapan na parang naglalakad sa landas na mabigat sa bawat hakbang at damdam. Marami sa kanila ang walang maayos na tirahan, sapat na pagkain o malinis na tubig. Araw-araw nilang hinaharap ang mga hamon na nagdadala ng pagod at luha. Gayunman, may mga batang patuloy pa rin pumapasok sa paaralan. Hinahabol ang pundasyon ng pag-asa sa bawat aralin at pagsusubok. Kada hakbang na kanilang tinatahak, malinaw na kahit sa kabila ng kanilang mga nakabitak-bitak na pader ng tahanan, nananatili ang kanilang matatag na pangarap at matibay na paninindigan. Oo, nagtrabaho ako. Kasi nga, ayaw kong nakikita si mama ko na papagod siya. Alam ko wala siyang work. Pero, naiyak kasi ako kay mama ko na na humingi ako ng baon. Kita mo, wala na nga siyang work, tapos hingi pa ako ng baon ko. E di, mas okay yung diskartihan ko na lang kung saan ako kuha ng baon ko.
every time na nakakarinig ako ng stories ng mga estudyante na nag-undergo ng kahirapan, it is so inspiring in my part. Kasi una sa lahat, nakikita ko sila as someone or as a student na malayo ang mararating. I say that because I believe na kapag yung mga bata or kahit sinong tao na nananatili or nagpapatuloy na gawin yung isang bagay kahit na sila ay nasa isang sitwasyon na mahirap, that actually speaks a lot about what they can do and what they are capable of. So, if kaya nilang magpatuloy habang nahihirapan sila, what more kapag makapag-encounter pa sila ng more challenges in life. Ano sinasabi ng mga classmate mo, mga teacher mo, pag hindi ka pumapasok? No, nagtatanong sila kung bakit ganun. Siyempre ako, ina-explain ko naman yung side ko na eto, kailangan ko ng pera, ganun. Kasi need ko siya mabayaran yung tuition ko. Sa buhay ng pamilya Bonifacio, hindi lamang hirap sa pera ang kanilang kahirapan. Hindi nyo kaya yung rules ko dito sa pamamahay na to, magsilayas kayo. Para sa kanila, Karapatan ko yan. ang kahirapang tunay ay ang pamilyang una ng kanilang tatay. First family sila. Yun nga, kaaway sila ni mama ko. Nakatira kami sa isang bahay. Malaki yung bahay namin. Di ko sinasabing mayaman kami, pero saktuhan lang yung ano ni Papa. Oo. Ano kasi, super close ko yung mga kapatid ko yun. Alam mo ba, dati, hinahag ko pa sila, yung kinikis ko pa sila. Yung mga kapatid ko sa first family, tapos habang lumalaki kami, parang doon sila nagiging parang demonyo na sila yung pag-iisip nila. Kaya habang lumalaki sila, syempre nag-aasawa na. Sa pagpapaalam ng kanilang tatay, tila isinama sa hukay hindi lang ang kanyang labi, kundi pati na rin ang tunay na diwa ng kanilang tahanan. To answer your question, how do I see the students na alam mo na yung medyo hindi okay ang income dito sa institution natin sa Kingfisher kung paano ba sila mag-perform. Normally, yung mga students na ganun sila ba yung mas performing mga students, which syempre based from experiences, sila yung mas ka-appreciate sa hirap ng buhay. So, they tend to perform more or perform at their best para at least makaangat sila sa ganong estado ng buhay. May mga ganon kasing mindset kahit na hindi mo sabihin or kahit na hindi sabihin ng student, may ganong mindset kahit na syempre they want to at least move up to the ladder. Yung normal ko nakikita sa mga student natin na at least hindi okay with para at least take yung activities nila and their performance tasks. And also, pagdating sa mga, syempre, absent ka, which may discussion, diba? If they request for discussion, we tend to give them recordings. So, yun yung magiging strategy na ginagawa ko, personally as a teacher. Pero normally, in general, ganun naman kami ang kailangan. Sa school, sir, ano nang parang ginagawa? Approach when it comes to the Parang hindi na nagbabayaran
When it comes to the payments, yung school naman natin is also so they are allowing the student at least provide a promissory note. Ayun yung ginagamit nila para kung halimbawa hindi ko na sila makapagbayad ng tuition fees nila, they are allowing the student to provide a promissory note para at least matake nila yung exam kasi rule natin pagdating ka ng pagbayad pa ng tuition hindi ba mapag-credit yung examination or sometimes wala po yung examination. Pero kung sa mga senior high school, they are more lenient kasi they understand their situation, so ina-allow sila mag-provide ng promissory. So yun yung ginagawa niya and the institution para at least maging okay ang student pagdating sa mga ganyan. Po sa mga student na may ganung situation. So kung syempre, lahat naman ng mga student ngayon, they're on to social media. Napapanood niyo yung sinasabi niya. Kung di, sabi niya, dun sa isang vlog niya, yung mga student, regardless, no? So this is in general. Pero this message is for the student na medyo talagang kapos when it comes to income or money. Sabi niya sa vlog niya, habang nasa school pa sila or habang nag-aaral pa sila, galingan nila. Yun ang sabi. Kasi ang nangyayari daw, pagdating ng real life, ang hirap. So, sa madaling sabi, kahit na gaano ka kapos or gaano ka nahihirapan when it comes to financial, kailangan galingan mo pa rin. Kasi hindi yan yun yung gagamitin mo. Na parang, sandata mo, pag magtatrabaho ka na. Kaya syempre kung mahirap ka na, hindi ka pa nag-aaral ng maayos. Diba? So anong magagamit mo para yumaman ka or para maging successful ka? So galingan nila sa pag-aaral. Yun lang naman yung ma-advise ko. Marami sa kabataan, malaataul ang kanilang buhay at bahay. Ngunit sa puntod ng kanilang pangarap, nananatili silang masikap. Ang mga batang ito ay tulad ni Bonnie. Tila isang embalsamador, ngunit imbis na bangkay, pangarap ang kanyang isinusulong laban sa pang-api